Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligayang pakikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza. At Melo Anademong. Muling nag-aanyaya na samahan nyo kami sa loob ng 30 minuto upang atin pong talakayin ang mga bagay na makapagpapalusog ng ating katawan, magpapabuti ng ating relasyon sa ating tahanan at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Nais po nating batiin si Brother Jose Agosto Cuba dito lang po sa Pasay City. Hello po, maraming salamat sa inyong Maraming pakikinig. salamat po sa pagsubaybay. Yes po, sana po ay maranasan ninyo ang pagpapala ng ating mahabaging Diyos sa araw-araw. Amen. Kami po ay patuloy na namimigay ng mga aklat at mga aralin sa Biblia sa mga nakatanggap po. Sana po ay nag-i-enjoy kayo sa pagbabasa at nai-enrich po ang inyong buhay nitong mga aklat na aming ipinamimigay. Kung nais nyo pong makatanggap dun pa po sa hindi nakaka-receive nitong mga books, ay tumawag lang po kayo sa amin, makipag-ugnayan po kayo dito sa mga numerong aking babanggitin. 0917-5643-777, 0917-5643-777, or sa 0919-0001-777. Ulitin ko po, 0919-0001-777. Ang atin pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa probinsya o nasa ibang bansa. Pwede po kayong tumawag ng libre. I-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook, ang ating pong Facebook page, para po sa karagdagang mga Bible study resources na pwede nyo na po agad-agad i-access. Pwede nyo pong bisitahin ang bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat, Melo, sa mga numero na iyong ibinigay sa ating mga tagapakinig. At mayroon pa po tayong isang bagong aklat ngayon na ipinamimigay, ang 10 Commandments Twice Remove. Yan. Mapapasa inyo po ito. Magte-text lang po kayo ang inyong mga kompletong pangalan at address sa mga numero na inyong napakinggan o kaya doon sa mga numero na inyong nakikita sa ating screen. At sa atin pong pagpapatuloy sa Buhay Pamilya, makakasama pa rin natin si Ma'am Irene Gavin upang ipagpatuloy ang kanyang pagtalakay sa 5 Languages of Love. Pangatlo na po ito dun sa 5 languages of love na atin pong tinatalakay. Ang una po natin pinag-aralan ay words of affirmation, kahapon tungkol sa quality time, at ngayon naman po ay gifts. Ikaw ba, Pastor Ner, alam mo ba ang iyong love language? Sa tingin ko, gifts. Maganda yung gifts eh. Saka touch. Ayan, mga kaibigan, kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang inyong love language, meron po tayong link. Pwede po kayong magsagot, i-test nyo po. Kunin nyo yung test na yun para malaman nyo po. At saka kung meron din kayong partner or spouse, maaari din silang mag-take. Kung gusto nyong makakuha nitong link na to, mag-text lang po kayo doon sa mga numerong aking binanggit. Pero kailangan natin, Melo, yung kanilang email ad o kaya ay okay. messengers para doon natin isi-send yung link. Okay, sige po. Ayan. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, ipagpapatuloy natin ang serye ng Apokalipsis ngayon. At ang paksa po nating pag-uusapan ay isang nakalilitong pilosopiya. Tayo kaya ay bibigyan ng linaw dito sa nakalilitong pilosopiya na to. Yan po ay tatalakayin sa atin ni Pastor Ner. Dadako na tayo sa ating Buhay Pamilya. Amay? Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong segment ng Buhay Pamilya, at syempre po, pag pinag-usapan po natin ang pamilya, kasama po dyan ang relationship, sa mag-asawa at gayon din po sa buong sambahayan. Tayo po ay nagpapatuloy sa pag-discuss ng atin pong yung 5 love languages. Noong 1992 po kasi ay isinulat ni Dr. Gary Chapman ang book na ito to enhance and enrich the
relationships of particularly the husband and wife. Ano, opo. Bagaman, meron din po siyang isang book, I have a book na Love Languages for Children din po. Maganda rin po yan na book ni Gary Chapman. At nagsimula po tayo, kung papaano kanya pong idiniin ang kahalagahan nitong mga 5 love languages. Natapos na po natin yung words of affirmation, natapos na rin po natin kahapon yung quality time, at ngayon naman po pupunta tayo sa isang napakahalaga din po na love language na pinapractice po ng mag-asawa at gayon din po ng pamilya. Ito po ay ang receiving of gifts. Ano po? Ngayon, tinatanong nila, lahat ba ng katulad ni Andy, tinatanong nila kung lahat ba ng tao meron ditong, meron bang gifts, meron bang love languages. Meron po, lahat ng tao pinagkalooban ito tayo ng Panginoon natin. Kasi ito ay gifts na binigay sa atin, pero malimit, may mga couples po na hindi po nila ito napapractice. Ngayon po magpapatuloy tayo doon sa receiving gifts. Gaano ba kahalaga yung gifts sa isang relasyon? Ano ba itong gifts na tinutukoy? Ito pong gifts na tinutukoy ko ay yung tangible gift talaga. Ano po? Ngunit, hindi kailangang mamahalin na nakabalot na regalo, binili mo sa mall, talagang pinagawa mo na, although hindi naman po masama yun, maganda din talaga yon. Pero ito pong gifts na binabanggit dito po sa pagpapalago ng relasyon ay from small to gifts na talagang pinadeliver mo, yung mga surprise. Ayan. So kahapon po binanggit ko sa inyo na wag nating kalilimutan yung mga special occasions sa atin pong relasyon, like yung ating birthday, yung birthday ng ating spouse, yung ating anniversary. Yan, yung mga special occasions. So, kung gusto mo, kung kailan ka sinagot ng asawa mo o kailan ka nanligaw sa asawa, yung mga first date niya, yung mga ganun na mga special occasions, pwede niyo pong isurprise ang inyong spouse ng gifts. Anything, anything na pwede niyong ibigay na talagang mula sa puso ninyo. Halimbawa, galing kayo sa isang travel, galing kayo sa Bohol, for example. Pag-uwi ninyo dito sa, meron kang ibibigay, ayan, sa asawa mo na from Bohol. Yun po ay kasama dun sa gifts. Lalo na sa mga babae. Ang mga babae po, hindi po lahat ng babae materialistic, sinasabi nila, di ba? Pero sa mga babae, pag nakatanggap kami ng kahit simple lang na bagay mula sa isang nagmamahal sa amin, yan po ay talagang tinitreasure namin. Pinapahalagahan po namin, itinatago namin. Kaya nga po yan ang dahilan kung bakit ang mga babae maraming pong abubot sa bahay. Kasi hindi po namin ma-let go yung mga ibinigay sa amin ng mga kaibigan, lalo na kung ang nagbigay sa iyo ay mahal mo sa buhay, lalo tigit kung ito ay ang pinakamalapit sa iyo, walang iba kung hindi ang asawa mo. So, anuhin po natin to, i-develop natin. Ngayon, kung hindi nyo po practice o kaya hindi nyo naman nakasanayan na magbigay kayo ng something, sa inyong asawa, minsan kasi ganito, nangyayari. May ilan, na mga babae o mga lalaki na pag binigyan mo, ang sagot nila ay, naku naman, nag-abala ka pa, ang mahal-mahal nito, dapat, hindi ka na lang dapat bumili ng ganito. Ibig sabihin po, hindi naman sa hindi mahalaga yun sa kanya. Kumbaga, hindi yun yung love language niya. So, after po na ma-discuss namin sa inyo itong 5 love languages, we invite you to, to send us your email, para ibigay po namin sa inyo yung quiz. Meron pong love languages quiz. Makikita ninyo kung anong area ng love language o ano yung love language na mas mataas kayo doon. Okay, so magpapatuloy ko lang po yung tungkol sa gifts. Mahalaga ang pagbibigay ng something, pwedeng prutas, pwedeng bulaklak, pwedeng anything na gusto nyong ibigay sa minamahal ninyo. Kasi katulad yung asawa ko po dati hindi kumakain ng durian. Ako naman, gustong-gusto ko yung durian. Kahit ayaw niya ng durian, nagdadala po siya sa bahay namin ng durian kasi he wants me to, to be happy sa aking buhay. So, ganun po yung love language, di ba? Ano yung bagay na pag natanggap ng minamahal nyo, talaga naman pong masayang-masaya sila.
maliban sa pera, ano po. Kasi yung mga babae po, pag binigyan niyo ng pera, hindi naman kami mahilig sa pera. Pero syempre, ang pera po kasi ay symbol din po yan ng financial security. Syempre, ang mga babae po, lalo tigit ang mga nanay, yung may alam sa mga kagastusan sa buong pamilya. But what I mean is, ang gifts, isa sa mga love languages na atin pong i-develop, ano po, at gawin po nating best practice sa atin pong love relationship kasi po ito po ay makakadagdag sa ating maigting na pagsasama. Uulitin ko, ang gifts po na ito ay hindi nangangahulugang nakabalot, mamahalin, kung hindi something na galing sa puso mo, lalo't ito ibibigay mo sa iyong asawa na may ngiti at may pagmamahal. Ano po? Lalo na yung iso-surprise mo siya, na bibigyan mo siya ng gift na hindi niya inaasahan na matatanggap niyo ng araw na yon. Diba? Halimbawa, natutulog siya, paggising niya, merong flower, diba, sa kanyang tabi. Ginagawa pa ba natin yun? Ginagawa niyo pa po ba yun, mga lalaki? At syempre kami naman po na mga babae, meron din po kami mga gifts na ibibigay po sa asawang lalaki. Ano po? So, nais ko pong tapusin to, na sasabihin ko po sa inyo na ang Panginoon ay nagbigay po sa atin. At talagang ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa tao sa pamagitan ng gift. Ano po yung gift na binigay sa atin ng Panginoon? Marami po. Many to mention, pero the greatest gift that the Lord has given us or gave us is recorded in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano po? So naway ito'y maging inspirasyon natin sa atin pong pagsasama bilang mag-asawa at gayon din po sa pagpapalakas ng atin pong relasyon kasama ang ating Panginoon. Thank you so much, Ma'am Irene. Muli po, kung nais ninyong ma-assess yung inyong sarili, kung ano ang inyong love language, maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa mga numerong aking babanggitin. Ganon din po kung nais yung makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia. At ulitin ko po, isa itong 10 Commandments, twice removed sa mga aklat na amin pong ipinamimigay. Ito po ang mga numero, 0917 5643777, 0917-5643777, or 0919-0001-777, 0919-0001-777. Ang ating pong toll-free number for our friends abroad or in the provinces, maaari kayong tumawag ng libre. Ito po ang ating numero, 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At tayo po ay masusubaybayan nyo rin on Facebook. Pwede rin po kayo mag-comment dun sa comment box. Ang ating pong Facebook page ay /AWR Luzon, Philippines. Paki-share nyo rin po ito, i-like nyo, i-follow, and share sa inyo pong mga kaibigan. Kahapon po ay tinalakay natin ang tungkol sa pinupuntirya ng atake ng Antikristo at nakita po natin na ang utos ng Panginoon ang sinisikap na sirain, pero nalaman din natin na si Jesus ay pumarito hindi upang sirain or upang palitan ng kahit anumang bahagi ng utos, kundi upang ito ay tuparin. At nakita po natin na ito ay pinalawak pa niya at inilagay sa tamang pagpapakahulugan. Ngayon po ay ito nang nakakalitong filosofiya. Ibigay natin ang panahon kay Pastor Nair. Maraming salamat, Melo. At tayo nga po ay magpapatuloy, mga kaibigan. Kahapon ay niliwanag sa atin na hindi binago, hindi pinawi, hindi inalis, katulad ng sinabi ni Melo, ang kautusan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At bagamat ito ay maliwanag sa Biblia, maraming mga tao ang nalilito dahil sa hindi magkakatugmang pananaw o filosofiya. Sinasabi ng ilan na noong sila ay mga maliliit pang bata ay nakakatanggap sila ng pabuya kapag nasa sa ulo nila yung 10 kautusan doon sa Sunday School. Sinasabi ng ilan na sila ay tinuruang mamuhay sang-ayon sa 10 utos. At ngayon sa kanilang pagtanda, napagtanto nilang hindi pala nila sinusunod ang mga kautusang iyon, lalo na nang malaman nila na may isa pala sa 10 utos ang nagsasabing alalahanin ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Yan, mapapansin natin
na ito talaga yung nawawala doon sa 10 utos. Pagkatapos, So ito pala, Pastor, ang tinutukoy na nakakalitong filosofiya. nakakalito kasi yung siyam ay tanggap na tanggap, yung isa ay hindi. Okay. Para bang mayroon lamang pinipili na gusto at yung iba ay hindi. So ano ba talaga ang dapat natin gawin? Ano ang sinasabi ng Biblia? At ang ilan sa kanila ay nagsabi na sila ay lumapit sa kanilang ministro at nagtanong ng bakit hindi natin sinusunod ang kautosang ito. Ang tinutukoy ay yung ika-4 na utos. At sinagot sila ng ministro, ipinako na yan sa krus. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Okay? Kaya sila ay nalilito. Bakit kailangang isaulo ang lahat ng mga kautosang iyon sa 10 utos kung iyon ay wala na? Isang kaparehong kalituhan ang dala habang pinakikinggan natin ang mga tanyag na mga mangangaral sa iba't ibang lugar na nangangaral laban sa kasalanan at ang mga mangangaral na iyon ay ginagamit ang 10 utos bilang ebidensya laban sa kasalanan. Tama naman yun, Melo. Ang katotohanan ay maaari akong pumunta saan mang simbahan at ipangaral na kasalanan ang magsinungaling at tiyak na ang lahat ay magsasabing Amen. Makakapangaral ako kahit saan nakakasalanan ang pumatay at makiapid at bawat isa ay sasang-ayon at sasabihing Amen. Ngunit sa oras na banggitin ko ang ika-4 na utos, alam mo ba kung alin ang ika-4 na utos, Melo? Ang sinasabi dyan ay alalahanin ang araw ng Sabat Yun, upang ipangili. Ang ika-4 na utos ay nagsasabi kung anong araw ang dapat ipangilin. At tiyak na kapag yun ang aking ipangaral sa ibang simbahan, ay ako'y palalabasin at sasawayin. So, yung siyam sa 10 utos ay tanggap na tanggap, yung ika-4 sa 10 utos ay bakit parang itinatanggi at ayaw tanggapin. Kaya iyon ang nagpapalito sa mga marami nating mga nag-aaral ng Biblia. Pastor Ner, kung tayo ay hindi na ine-expect na sundin yung ika-4 na utos dahil kagaya ng sinasabi nila ay wala na tayo sa ilalim ng kautusan at tayo ay nasa ilalim na ng biyaya, bakit natin kinakailangang tuparin yung the rest ng 9 na mga utos? Ano po bang pinagkaiba nun? Ano bang ibig sabihin ng wala na sa ilalim ng kautusan? Nangangahulugan po ba iyon na malaya na tayong lumabag sa lahat ng mga kautusan ng Diyos? At kung wala na tayo sa ilalim ng kautusan para sa ika-4 na utos, dapat ay wala na rin tayo sa ilalim ng kautusan sa iba pang 9 na 10 utos. Di ba po? At kung ang pagiging wala sa ilalim ng kautusan sa ika-4 na utos ay nangangahulugang malaya na tayo upang labagin ito, kung gayon po, maaari bang labagin na rin natin ang lahat? Yun na nga ang nakakalito, Melo. Kaya ito ay ating sisikaping pag-aralan sa liwanag ng sinasabi ng Biblia. Si Pablo ay sumulat ng ilang bagay na mahirap maunawaan. Ipapakita natin sa ating pag-aaral kung ano ang kahulugan ng wala sa ilalim ng kautusan. Kaya sa mga susunod pa nating pag-aaral, mas malawak nating tatalakayin ito, Melo, para mahimay-himay talaga natin kung ano ang ibig sabihin ng wala sa ilalim ng kautusan. Tama yung mga tanong na dinala mo, at ito yung nagpapalito nga sa maraming mga nag-aaral. Minsan, ako ay dumalaw sa isang kaibigan at sinabi niya sa akin na hindi ko na dapat binibigyang pansin ang Sabath sapagkat pinawi na ng Diyos ang 10 kautusan doon sa krus, ang sabi niya. Sinabi ko, ganun ba? Kung totoo yun, ay di malaya na akong kunin ang bagong bili mong TV. Siya ay mabilis na sumagot, hindi sapagkat sa bagong tipan ay inuulit ang 9 sa 10 utos ngunit hindi inuulit ang Sabath. Nakakatuwa yun, Melo, sapagkat ang bagong tipan ay binanggit umuling inulit ang tungkol sa Sabath ng 60 beses at wala sa alinman sa ibang mga utos ang umaabot o kahit lumapit man lang sa bilang na iyon. Kung nais ng Diyos na alisin ang araw ng Sabath, hindi na lang sana niya isinama ang isang utos na iyon. Hindi niya kailangang pawiin ang 10 at ibalik ang 9 upang mawala ang isa. Ang katotohanan ay bilang mga Kristiyano, hindi tayo nasa ilalim ng utos para sa alinman sa mga utos, ngunit hindi ito nangangahulugang maaari nating sirain ang mga ito. Hindi inaalis ng Diyos
ang alinman sa 10 utos sa krus. Yan ay pinag-aralan natin nung nakaraan at binasa natin ang mga salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi niyang inaasahan na magsisikap ang kanyang bayan, ang mga mananampalataya, ang kanyang mga alagad na magiging masunurin sa kanyang kautusan. Ang bagong tipan ay binabanggit ang mga utos, ngunit sa pagbanggit nito ay hindi ito ibinabalik na para bang nawala na sila. Ang mga manunulat ng bagong tipan ay ginamit ng maraming beses bilang referensya ang 10 utos, ginagamit ang mga ito bilang mga kautusan na dati nang umiiral. Ang isang halimbawa ay nang sabihin ni Pablo sa Roma, Kabanatang 13, talatang 9, ang ilang bahagi ng 10 utos, Melo. Maaari ba nating basahin? Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ayan, hindi niya ibinabalik ang mga kautusang ito. Ipinalalagay niya na ang mga ito ay umiiral mula noon hanggang ngayon. Kino-quote niya, kino-quote niya. At si Santiago ay nagsabi sa Santiago, Kabanatang 2, talatang 8, Melo. Gayunman, kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ay nagsigawa kayo ng mabuti. Yan, isang bagay ang tiyak sa talatang ito. Ang tamang bagay na dapat gawin ay ingatan ang kautusan. Ngayon, alin ang kautusan na tinutukoy ni Santiago na kautosang hari? Niliwanag niya ang kanyang binabanggit sa talatang 10 at 11, Melo. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Lalo pang niliwanag dito na ang binabanggit na kautosang hari ay ang 10 kautusan. Si Santiago ay hindi nagsasalita sa isang utos na pinawi. Malinaw na tinutukoy niya ang 10 utos. Nang sabihin niya, sapagkat ang nagsabi ng huwag kang mangalunya, sinabi niya na huwag kang papatay, ay tiyak na hindi niya ibinabalik ang isang utos na tinanggal. Sinipi niya ang isang utos na mayroon na o umiiral na. Pansinin din na sinabi ni Santiago na kapag sinuway mo ang isa sa mga kautusan, ikaw ay nagkakasala ng pagsuway sa lahat. Ibig sabihin nito ay walang diskwento sa Kristiyano. Melo, yung pwede kang tumawad, pwede po ba? Ito na lang siyam ang aking susundin. Ang hirap kasi nung isa eh. Hindi pwede. Ang sabi ni Santiago, kapag sinuway mo ang isa, sumuway ka doon sa lahat. Kaya tanggapin mo yung siyam, dapat kasama yung isa. Hindi pwedeng siyam lang. 10 kautusan ang ibinigay. Sinusunod natin ang buo o hindi ang 10 utos. Tayo ay buong sa Diyos o tayo ay laban sa Kanya. Ang isang huling bagay sa talatang ito na dapat nating pansinin ay tinapos ni Santiago ang linya ng kaisipan na ito sa mga salitang magsalita at kumilos bilang mga taong hahatulan ng kautusan. Sinasabi ni Santiago na tayo bilang mga Kristiyano ay hahatulan sa hinaharap. At ang pamantayan sa paghuhukom o sa paghatol na iyon ay ang kautusan ng Diyos. At kung ang paghatol ay sa mga susunod pang araw o panahon, ibig sabihin naroon pa ang kautusan at nananatili sapagkat siya ang magiging basihan. Ito ay isang pangunahing isipan sa wastong pag-unawa sa aklat ng Apokalipsis. Kaya napakaganda ng paraan ng pagtawag ni Santiago sa 10 utos na kautusan na nagbibigay ng kalayaan. Ang ilan ay nagsasabing sinusubukan mong ilagay kami sa ilalim ng pagkaalipin ng kautusan. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi isang pasanin para sa atin. Ito ay isang pribilehiyo. Ang utos ay kautusan ng kalayaan hanggat kinikilala natin na ang pagsunod sa utos ay hindi nagliligtas sa atin. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos at ang tanging daan upang maging tunay na malaya ay maging masunurin sa Diyos. Melo, pansinin natin dito sa batas ng lupa, no? Sino ba ang napaparusahan ng kautusan ng batas? Hindi ba't yung mga lumalabag sa batas? Sino ang nasa kulungan? Yung may mga nilabag na kautusan o batas. Kaya ang tunay na malaya ay yung sumusunod sa kautusan. Amen. Kapag ikaw ay lumabag sa kautusan,
mapaparusahan ka ng kautusan. Tunay nga na inaasahan niya ang kanyang mga tagasunod na susundin ang mga kautusan. Ngayon na nakita na natin na inaasahan ng Diyos na magiging masunurin tayo sa kanyang mga utos, sa kabilang banda ay may ilang mga talata ang tila ay sinasabi ang kabaliktaran. Maaari itong nakalilito para sa ilan, kaya ang payo ni Pedro ay angkop doon. Nabasa na natin ang talatang ito, ngunit basahin nating muli sa 2 Pedro, Kabanatang 3, talatang 15 hanggang 17. Inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahabak din nila. Magsipag-ingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ngayon, ang binabanggit dito ni Pedro na masasama ay lawless men o walang kautusan. Isinulat ni Pablo ang ilang mga bagay na nauugnay sa biyaya at pananampalataya na kung minsan ay mahirap intindihin. At kahit si Pedro ay inamin iyon. Kung mahirap para kay Pedro, hindi rin tayo dapat magulat na mahirap din para sa atin. Gayon din, binalaan niya tayo na ang ilan na tinawag niyang mga taong walang kautusan ay aalisin at babaluktutin ang mga turong ito at bilang resulta, ang ilan ay maaaring mahulog mula sa kanilang ligtas na kalagayan, sang-ayon kay Pedro. Sa madaling salita, sinasabi sa atin ng Biblia na maging maingat at kapag tatangkain ng ilan na hikayatin ka na dahil nasa ilalim na tayo ng biyaya, hindi na natin dapat pagkaabalahan ang tungkol sa utos dahil ito ay pinawi na, iyon ay isang kadahilanan na kailangan nating mag-ukol pa ng maraming panahon, oras sa pag-aaral na ito. Bukas, mga kaibigan, itutuon natin ang ating pansin sa 3 mga talata. Ang 3 talatang ito ay mapagkukunan natin ng 3 prinsipyo o mga susi sa pag-aaral ng Biblia. Ang mga ito ay mahalagang kagamitan sa pag-unawa sa ilang mahihirap na sinabi ni Pablo. Yan ang ating pag-aaralan bukas, kaya huwag kayong mawawala. Ang maliwanag po ngayon mga kaibigan, hindi pinawi sa krus ang kautusan. Sa halip ay idinidiing kailangang sundin ang lahat ng bahagi ng 10 utos. Kasama po dito yung ika-4 na utos, ang pangingili ng ika-7 araw, ang Sabbath ng Diyos. Kung meron kayo mga kaibigang katanungan o nais nyo pa po ng mas malalim na pag-aaral ng banal na kasulatan, iparating lang po sa amin. Maaari po kayong tumawag or mag-text. I-text po ang inyong kumpletong pangalan at kumpletong address sa 0917-564-3777. 0917-564-3777 or sa 0919-0001777. 0919-0001777. Ang ating pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa o nasa probinsya, pwede po kayong tumawag ng libre. I-dial lamang ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. Maaari din po kayong mag-comment sa atin pong Facebook. Paki-like po, paki-follow at i-share sa inyong mga friends. Ang ating pong Facebook page /AWR Luzon, Philippines. Kung nais nyo naman po magpadala ng email, maaari nyo rin pong isend sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay at sa atin pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay. Baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis Kabanatang 22, talatang 20, ang nagpapatuto sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maiklin at di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makaririnig. Bukas po muli.